Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw sa Dear MOR. Ako nga pala si Benny, 27 years old at isa akong bakery owner dito sa Laguna. Matagal na kaming nakikinig sa Dear MOR. Ang totoo niyan, kayo ang laging laman ng radyo namin dito sa panaderya. Lagi kaming nakaabang ng tatay kapag oras na ng inyong programa. Popoy at Bea, naisipan ko mag-message sa inyo kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ng dalawang taong araw-araw kong nakakasalamuha dito sa bakery. Bago pa man napunta sa akin ang bakery, matagal na itong pinapatakbo ng aking tatay Jimmy. Laki sa hirap ang tatay ko at tanging pagbe-bake lang ng tinapay ang nakagisnan niyang hanap buhay. Nagawa niyang buhayin ang pamilya sa paggawa ng dekalidad ng mga tinapay. Popoy at Bea, inuupahan namin pwesto ng bakery inuupahan namin ang pwesto ng bakery sa kababata ng tatay ko na si Aling Rosing. Aaminin ko na sa unang tingin, talagang iisipin mo na baka matagal na magkaibigan itong si Aling Rosing at ang tatay Jimmy ko. Matagal na kasi silang magkakilala. Problema nga lang, Popoy at Bea, daig pa nilang dalawa ang mga aso at pusa kung mag-away. Bata pa lang ako, lagi kong inaabutang nakakaasaran itong dalawa. Masasabi ko na parte na ng pang-araw-araw ko ang bangayan ng dalawang matandang ito to the point na mas nakakagulat kung hindi sila nag-aaway. Saan na ba yung harinang binili ko kahapon? Ito. Benny! Benny! Pabili ng pandesal! Benny! Hingi naman itong matandang to. Aga-aga. Wait lang, Aling Rosing, nandyan na! Aling Rosing! Aga niyo ulit ngayon ah. O, ito pandesal niya. Nakabalot na kanina pa. Baka naman malamig na yung pandesal na yan, ha? Fresh na fresh yan. Para sa inyo pa ba? Ano ba naman yan, Rosing? Ang aga-aga nagsusungit ka na naman. Ay, gising na pala ang hukluban. Hoy Jimmy, yung renta sa pwesto nyo, kailangan ko na sa Makalawa, ha? Huwag mong kalimutan. Ay teka Benny, ikaw na lang pala. Mahina na memorya ng tatay mo. Ikaw na lang magpaalala. Oy. Sino tinatawag mong mahina ang memorya? Aba, sino bang matanda dito, ha? O siya na, salamat sa pandesal, Benny. O, dyan na kayo. Nakakaganti rin ako sa iyong matanda ka. Oy, Benny, napatignan mo na ba yung oven sa manggagawa? Hindi maganda kakalabasan ng tinapay mo pag hindi maayos yung pag-init ng oven. Pupunta daw mamaya si Mang Eddie. Ba't kasi ayaw mo pang palitan yung oven natin, tay? Lumang-luma, no? Oy, nung lumang pinagsasasabi mo? Benny, yung oven na yan ang bumuhay sa amin ng nanay Bev mo. Nung nabubuhay pa siya, baka alam mo. Hindi pa luma yan. Magagamit pa yan. Kailangan lang niya ng tender loving care. Wow! May tender loving care pa kayong nalalaman. O siya, tapusin mo na yung ginagawa mo at pumasok ka sa loob ng bahay saglit. Nagluto ako ng agahan. Sige, tay. Ubus na pala yung baking powder. Akala ko may natabi pa ako. Teka, kailangan ko na rin palang bumili ng mantikilyo. Pabili po. Yes ma'am. Ano pong hanap nila? May bago ba kayo ngayon? Bago, ma'am? Meron kaming ngayong putok na tinapay, brown sugar na naka-toppings imbes na puting asukal. Meron din kaming pausong cheesy bread, pero kesong puti ang ginamit.
Mukhang masarap yun ah. Yes, ma'am. Tapos kung talagang matamis ang hanap ninyo, meron din kami ensimadang malolos, mantikilya at itlog na pula. Ako, nakuha pa namin yung recipe sa kamag-anak namin sa Bulacan kaya sure na authentic ang lasa. Ano ma'am? Ano napupusuan nyo? Isang balot nga ng Monite, tsaka isang ensaymada na rin. Natakam ako sa sinabi mo eh. Tapos, pabili na rin ng maliit na peanut butter. Ako ma'am, di kayo magsisisi. Okay, teka lang misa. Babalot ko lang. O di ba usapan natin sa linggo ko na ibibigay yung kulang nung nakaraang buwan? Rosing naman. Huwag mo na isama sa babayaran ng anak ko yan sa makalawa. Aba. Kayo na nga tong may kulang sa bayad, kayo pa yung may ganang magalit. Hoy, Jimmy, nagnenegosyo ako. Hindi ako nagkakawang gawa. Iba naman yan. Sisigawan na naman yung dalawang matanda. Miss, ito po yung order nyo. Ito. Balik po kayo ha. Thank you. Ano na naman kayang pinag-aawayan itong dalawang to? Rosing naman, maawa ka naman sa anak ko. Todo na magtrabaho yun sa panaderya. Huwag mo nang dagdagan ng iisipin yun. Sa anak mo, naaawa ako. Sa'yo, hindi. Basta, sa makalawa, bayaran nyo yung upa kasama yung kulang nyo nung nakaraang buwan. Naku, ikaw talagang matanda ka, masasaktan na kita eh. Hindi ka talaga siguro minahal ng magulang mo ano. Bata pa lang tayo, ubod ka na ng trimitida. Anong sabi mo? O bakit hindi ba? Makita mo palang mukha ko no, daig mo pa yung nakainom ng suka sa asim. Aba. Sino ba namang gaganahang makita ang mukha mo? Anong akala mo sa sarili mo noon, ha? Cute ka? Kilabutan ka naman, Jimmy. Diyos ko talaga. Sana kunin ka na ni Lord. At anong binubulong-bulong mo dyan, Aber? Ay, naku, wala. Sabi ko, God bless you. Sana kunin ka na rin ni Lord. Ay nako, Jimmy. Sinasabi ko sa'yo, ha? Pag yung bayad sa upa kulang, ipapasara ko yung paniderya mo. Oo na, sige na, buwisit. Buwisit ka rin. Che, makaalis na nga. Po, Diyos ko. Tayo naman. Nag-aaway na naman kayo ni Aling Rosing. Sabi ko naman sa inyo, huwag nyo nang patulan pati mga customer ko nagugulat sa mga sigawan ninyo eh. Nak, pasensya ka na ha. Iba lang talaga yung kulo ng dugo ko sa babaeng yun eh. Palibasa mata pobre. Bata pa lang kami niyan, puro pagsusungit lang yung natanggap ko sa babaeng yun. Kaya sarap talagang bigwasan minsan eh. O sige na, tama na yan. Pumasok na kayo sa loob. Magliligpit lang ako tapos magsasara na ako ng bakery. O siya, bilisan mo at mabilis lang ako magluto. Okay, tay. Popoy at Bea, kita nyo naman, di ba? Ikaw na lang talaga mismo ang masasanay sa bangayan ni Tatay Jimmy at Aling Rosing. Malakas kasi talaga mang-asar itong tatay ko. Eto namang si Aling Rosing, daig pa ang may blade sa dila kung makapagsalita kung minsan. Walang magpapadaig sa kanilang dalawa. Popoy at Bea, matabil man na maituturing ang dila nitong landlady namin, maganda naman ang pakikitungo niya sa akin kahit papaano. Kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery ko, maayos naman niya akong kinakausap. Nagiging war zone lang naman kapag nagtatapat na sa bakery din natatapat na nasa bakery din ang Tatay Jimmy ko. Pero kapag kami lang ang nagkakausap, okay naman itong si Aling Rosing. Lagi nga niya akong kinukumusta. Tinatanong kung ano ang lagay ng bakery at kung ano-ano pa. Tigre man sa paningin, very caring naman deep inside itong si Aling Rosing. Popoy at Bea, kung meron man isang taong kasundong-kasundo itong si Aling Rosing, eto na siguro ang nanay Bev ko. Matagal nang yumao ang aking nanay. Pero naalala ko lagi ang mga kwentuhan nilang dalawa nitong si Aling Rosing. Madalas maglabas ng sama ng loob si Aling Rosing sa nanay ko at lagi namang handa si nanay na makinig. Ewan ko ba? Pero hindi nahawa sa pagiging close ni nanay kay Aling Rosing itong Tatay Jimmy ko. Isang balot ng malunggay pandesal at saka isang supot ng putok. Ito po. Kamagin po ha. Benny! Si Aling Rosing. Ano naman kaya kailangan niyo ito?
Nakabayad na ako ng renta kahapon. Buti naman at inabutan kita. May iaabot ako sa iyo eh. Iabot po? Ano po yan? Naku, baka yan po yung pandesal kaninang umaga, Aling Rosing ha. Sabi ko naman sa inyo, kainin nyo kagad kasi tumitigas talaga yan. Wala na ako ipapalit dyan. Abay, loko kang bata ka. Hindi tinapay ang bit-bit ko. O eto, kunin mo tong Tupperware. Eto oh. Amoy mabango to, Aling Rosing ha. Teka, alam ko tong amoy na... Apritada? Apritada nga. Saan galing to, Aling Rosing? Luto ko yan. Marami akong natira kaninang tanghali eh. Naisip kong dalhan na lang din kayo. Naku, Aling Rosing, salamat dito. Matagal na ako hindi nakakain ng afritada eh. Yung huli eh, Noong nabubuhay pa ang nanay Bev mo. Nako, naalala ko pa nung tinuro sa akin ng nanay mo yung afritada. Sabi ko kasi sa kanya wala akong kaalam-alam sa pagluluto, kaya ayun tinuruan niya ako. thank you, Aling Rosing. Wala yon. Mabait na tao ang nanay Bev mo. Nakakalungkot lang na maaga siyang kinuha sa atin. Ay, ganun talaga ang buhay. O sige na ha, ipasok mo na yan sa loob ng ref at baka mapanis pa yan. Mauna na ako, Benny. Sarap nitong afritada. Kuhang-kuha yung luto ni nanay. Ay, teka, matawag nga si tatay. Tay! Tay! Tara dali, kakain na tayo, tay. Eto na. Aba, parang mabango yun ah. Ano ba ulamin natin at amoy masarap? Afritada, tay. Nagluto ka ng afritada? Abay, kailan ka pa natutong magluto niyan? Naka, tay. Hindi kaya ng powers ko magluto ng ganyan. Teka, patikim nga. Masarap ah. Kanino galing to? Binili mo sa labas? Bigay ni Aling Rosing. Ginulat nga ako kung kuha yung luto ni nanay. Ganun ba? Teka nga at matikmang ulit. Benny, bukas pagbalot mo ng pandesal si Rosing, huwag mo na pabayaran. Pa-thank you na natin dito sa apretada. Sige tayo, akong bahala. Ba, malalim pinaghugutan ng buntong hininga nyo Naalala ko lang bigla ang nanay mo. Specialty niya tong afritada Wala makagaya ng timpla niya. Alam na alam mo kapag siya ang nagluto. Ito na yung pinakamalapit ng lasa sa lahat. Dadagdagan ko na yung pandesal ni Aling Rosing bukas. Mabuti pa nga. Tara na, kumain na tayo. Panibagong araw na naman. Saan na ba yung tray ko? Teka. May bagong bili nga pala akong ham Matagal ko nang gustong palitan yung gamit ko. Teka, saan na nga ba yun? Ayun. Naku, matigas na matigas sa yelo. Aba, sana naman hinugasan mo man lang bago mo ibalik yung lalagyanan dito. Teka, ikaw tong bigay ng kung ano-ano tapos kami pa maghuhugas. Ano naman yun? Tay! Tay! Pambihira. Kayo na nga inabutan ng grasya, kayo pa yung galit. Aba, sige. Wala na kayong matatanggap na kahit ano mula sa akin. Aling Rosing, tay, ano naman ang nangyayari dito? Aba, etong magaling mong tatay, hinihingi ko lang naman yung tupper ko, hindi man lang nagawang hugasan. Ikaw naman may sabi, hindi ba? Inihingi mo lang yung tupper. Ayan, inabot ko na. Sige na, tama na. Pasensya na, Aling Rosing Ako dapat maghuhugas niyan. Sobrang dami lang trabaho kaya medyo tinamaan ng pagod. Nakalimutan ko lang pong hugasan to bago isoli. Uhugasan ko lang po muna, Aling Rosing Diyan lang kayo, saglit lang po ito. Pasensya na po talaga.
Bihira naman tong dalawang matandang to. Tupperware lang, pinag-aawayan pa. Kahapon lang, kay babait. Ewan ko. Okay na siguro to. Teka, maabot na rin yung pandesal. Oy, bakit ka pa papasok sa loob? Di ba sabi ni Benny sandali lang? Hindi ka ba makahintay? Kukunin ko lang yung tupper ko. Oh, Diyos ko. Sabi ko maghintay eh. Hoy, Benny. Akin na nga yung pinaglagyan ng afritada. Ako nang maghuhugas. Dalian mo. Oh, relax lang, Aling Rosing. Ito na, hugas na. Ito na isang balot ng pandesal. Oh, yan po. Diyan na nga kayo mga buwisit. Ikaw naman kasi, Tay. Ba't mo naman kasi inabot yung Tupperware ng marumi? Yan, tuloy nagalit na naman si Aling Rosing. Iyan mo siya magalit. Hukluban na yon. Hoy, Benny. Huwag ka nang tatanggap ng kahit ano mula kay Rosing, ha? Naiintindihan mo? Nasasama ka patuloy sa kasamaan ng ugali ng matandang yon. Alam mo ba nung mga bata pa kami, alam kong siya ang kumuha ng laruan ko noon. Kinuha ko sa bahay nila tapos ako pa napasama kasi inaagaw ko raw ang laruan niya. Kaya Benny, huwag kang tatanggap ng kahit ano kay Rosing. Malilintikan ka lang sa kanya sa uli. Ay, ako po na nga lang sa sala at makapanood ng TV. Ko naman talaga tong dalawang to. Kuya Bea, minsan na nga lang magpakitang tao sa isa't isa itong dalawa, laging sa away ang ending nila. Aminin ko na sinubukan ko namang paglapitin itong dalawang to. Andyan na yung inaaya ko si Aling Rosing sa bahay namin kapag may handaan o kaya naman events para makapag-bonding sila ng tatay. Kaso universe na ata ang may ayaw na magkasundo sila. Siguro kung nabubuhay pa ang nanay Bev ko, hindi siguro abot sa ganito ang hindi pagkakasundo nitong dalawa. Popoy at Bea, mas lumala ang bangayan ni Aling Rosing at ng tatay Jimmy ko nung nawala ang nanay. Nawala na kasi yung taong bumabalanse sa kanilang dalawa. Noong nandyan ang nanay Bev, nagagawa niyang pakalmahin ang dalawang nag-uumpugang bato bago pa man ito tumama sa isa't isa. Popoy at Bea, kaya gustuhin ko mang paglapitin si Aling Rosing at ang tatay, wala na akong magagawa. Diyan na lang ako sa tabi, dito na lang. Sobrang dami ko namang bit-bit. Dapat talaga sinama ko si tatay. Palibhasa, ayaw lumakad ngayong araw. Benny! Oh, si Junior yun ah. Naku, buti sakto ang dating mo. O bakit, ano meron? Ba't ka kumakaripas ng takbo? Benny, yung tatay mo nagwawala sa tapat ng bahay niyo. Ano? Nakainom ata eh. Tara, puntahan na natin. Baka mapano pa yun eh. Tara. Tingin-tingin niya, ha? Alay niyo, sino kayo, ha? Ano ba to, Tay? Tay, tama na yan. Benny, ay laki mo na. Saka dito, samahan mo si tatay uminom. Nak, tara dito, dali. Inom tayo. Ay naman eh. Hindi pa talaga napiling maglasing sa labas ha. Ay, tama na. Tara na. Pumasok na tayo sa loob. Bakit mo ba ako pinapapasok, ha? Kita mo uminom pang tatay. Tay! Okay lang ako, Benny. Bev, mahal. Bev. Jimmy, tayo na dyan. Sige na. Benny, tulungan mo nga akong itayo yung tatay mo. Sige po. Yan. Tay, dahan-dahan lang ha. Junior, tara nga rito at tulungan mo si Benny sa tatay niya. Yes po, Aling Rosing. Ready, Tay? Pasok na tayo sa loob. Yan, sige na, Tay. Pahinga na muna kayo. Bev. Ay, tapos din. Benny, maiwan ko na kayo ha. Kailangan na din ako sa tindahan eh.
Thank you, Junior ah. Araw nga pala ng kamatayan ni Bev ngayon, ano? Opo. Ganito rin ba yung nangyari nung nakaraang taon? Hindi po. Sa awa naman ng Diyos, dito lang sa loob ng bahay nag-inom ang tatay. Nagkataon lang na sa labas nag-inom ngayon. Ay, ganun talaga. Mahal na mahal ng tatay mo ang nanay mo eh. Tignan mo nga oh, ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala sa isipan ng tatay mo si Bev. Oo nga po eh. Benny, alam mo, nung unang beses kong makita ang tatay mo at nanay Bev mo, talagang dun ko nakitang umiti ng husto ang tatay mo. Marami ding hinarap yang si Jimmy sa buhay. Kapag inaabutan ko yan na mag-isa, kita ko sa mukha niya ang lumbay. Pero nung dumating si Bev, talagang nagliwanag ang tatay mo. Napakasarap tingnan. Napakasarap tingnan ng mga taong masaya sa buhay nila. O paano? Mauna na rin ako ha. Mukhang okay na naman yung tatay mo. Teka, Aling Rosing. Oh, ano yon? Thank you. Thank you po sa pagtulong sa tatay. Wala yon. Sa tinagal-tagal naming magkakilala ng tatay mo, ano ba naman yung tulungan ko siya paminsan-minsan, hindi ba? Salamat po ulit, Aling Rosing ah. Salamat sa pag-aalaga sa tatay. O sige na, mauna na ako ha? Grabe, mahal naman talaga ng magtikilya ngayon. Dapat talaga makahanap na ako ng mas murang panghalili. Benny, bakit gising ka pa? Tay, gising na pala kayo. Mabahaba rin tulog nyo ah. Baka hindi na kayo makatulog yun mamaya. Medyo masakit nga ulo ko eh. Ikaw ba nagpasok sa akin sa bahay? Opo, tay. Ako tsaka si Aling Rosing. Ganun ba? Salamat ha. Pasensya ka na rin at napadami ako ng inom. Alam mo naman siguro kung anong araw ngayon, ano? Oo naman, tay. Huwag ka na humingi ng pasensya sa akin, tay. Basta sa susunod, dito ka lang sa loob ng bahay iinom ha. Baka kasi may mangyari pa sa inyo eh. Hindi na mauulit. Benny? Yes, tay. Miss na miss ko na yung nanay mo. Ako din naman, tay. Miss na miss ko ng nanay. Hindi talaga kompleto ang buhay ko kapag walang nanay mo sa tabi ko. Parang laging may kulang. Huwag kang mag-alala, tay. Wala man si nanay sa tabi natin ngayon, alam kong binabantayan niya tayo. Ibigyan niya tayo ng mga guardian angels para hindi tayo mahirapan sa pagkawala niya. Alam mo, nak, laging sinasabi sa akin ng nanay mo na kapag nalulungkot ako, kaya naman nahihirapan, isipin ko lang daw siya. Isipin ko lang daw na may isang Bev na nag-aabang sa akin. Handang pawiin ang lahat ng hirap na nararamdaman ko. Bev. Pareho tayo, tay. Pag nalulungkot ako, iniisip ko lang kaagad si nanay. Basta maalala ko siya, napapangiti ako eh. O paano? Huwag ka na magtagal sa TV ha. Matulog ka na rin at maaga ka pa bukas. Higa na ako ulit. Sige, tay. Mamaya-maya rin hihiga na po ako. Good night, nak. Good night din, tay. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, malatigre man itong si Aling Rosing, alam ko na mabait siyang tao. Kita mo naman kung paano niya tinulungan ng tatay ko nung lasing na lasing ito. Popoy at Bea, ganun din naman itong si Tatay Jimmy. Marunong din itong magbalik ng kabaitan sa kapwa niya. Sadyang may kanya-kanya lang talaga silang kargo sa buhay, kaya hindi nila ito napapakita ng madalas. Popoy at Bea, nakakatuwa lang isipin na sa kakapiranggot na oras ay naging maayos si Aling Rosing at si Tatay Jimmy.
Talagang naisip ko noon na sana lagi na lang ganun. Sana lagi na lang silang mabait sa isa't isa. Matagal pa ang pagsasamahan namin nila Tatay Jimmy at Aling Rosing. Kung mapapanatili lang nila ang ganitong pakikitungo, sure na sure ako na mas magiging mapayapa ang buhay naming lahat. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Aso't Pusa. Popoy at Bea, familiar naman siguro kayo sa phrase na too good to be true, di ba? Ganito kasi ang nangyari sa Tatay Jimmy ko at kay Aling Rosing. Yung buong akala ko magiging maayos na sila, temporary lang pala. Literal na araw pa lang ang lumipas, balik na naman sila sa asaran nila. In fairness sa dalawang to, never silang naubusan ng mga salitang pwedeng ibato sa isa't isa. Kung ililista ko ang lahat ng mga naimbento nilang pang-asar, matatalo pa nito ang mga naipon kong recipe ng tinapay. Pero Popoy at Bea, buong akala ko wala nang katapusan ng asaran nitong dalawa. Pero isang pangyayari ang babago sa lahat. Ito miss, dalawang balot ng pandesal. Itong isa may cheese sa loob yan Thank you. Eto bayad oh. Teka miss, ko wala akong panukli. Wag na, ano ka ba? Keep the change na. Tagal-tagal ko nang bibili dito, miss pa rin ang tawag mo sa akin. Sorry. Benny nga pala, ikaw si... Gigi na lang. Nice to meet you again, Benny. Bukas na lang ulit See you, Gigi. Mukhang type ka nun, anak ah. Oh, Diyos ko naman, tay. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan. Pormahan mo na, anak. Ano mga sinasabi niyo dyan? Customer lang yun si Gigi. So Gigi pala ang pangalan ng babaeng yon. Benny, pormahan mo na. Bakit ito na yung matagal na nating hinihintay? Ipagpatuloy mo na ang lahi nating mga panadero. Tama na nga yan, tay. Niloloko mo na ako Aba anak, sinasabi ko lang ha. Hindi ka na bata. Baka naman hindi mo pa ako mabigyan ng apo niyan. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng apo. Maghintay ka lang dyan, tay. Tsaka mukhang wala akong pag-asa dun kay Gigi. Hindi totoo yan, nak. Wala sa lahi natin ang hindi habulin ng chicks. Amoy baking powder lang tayo pero nasa lahi natin ang malakas ang appeal. Kaya sige na, sa susunod na pumunta dito yung Gigi, ay mo na mag-date. Ewan ko sa'yo, tay. Aba, mukhang nagkakasiyahan kayo dyan Puro kayo tawa. Masaya na sana kami. Dumating ka lang matanda ka Ano yon? May sinasabi ka ba, Jimmy? Wala. O na, bibili ka ba? Ay hindi, tatambay ako. Ipaglabas mo nga ako ng soft drinks dyan, Benny. Piloso po talaga tong babaeng to Aling Rosing, ano po sa inyo ngayon? Pandesal? Putok? Spanish bread? Ipagbalot mo nga ako ng pandesal at saka Spanish bread. Tig-10 ha? Aba, marami kang order ngayon Siguro may kasabay kang mag-umagahan Sino yon ha? Kalahin mo may papatol pala sa'yo Manahimik ka nga dyan. Baka ihampas ko tong tinda kong monay sa pagmumukha mo Ito, Aling Rosing Salamat, Benny. Mauna na ako. Ingat ka sa kadate mo, Rosing. Che, ewan ko sa'yo. Ikaw ba, Rosing, nakapag-makeup man lang? Baka naman bigla kang iwan ng kadate mo. Pabango, nakapagpabango ka ba? Aba, teka nga. Kung may kasama man akong kumain ng agahan, wala ka ng pakialam doon. At saka... Rosing! Ano nangyayari sa'yo? Aling Rosing! Benny, tumawag ka ng tricycle. Magmadali ka. Sige, taga. Kapit ka lang dyan, Rosing. Sandali lang. Bale, stable na po ang pasyente, no? Kailangan lang po niya magpahinga. Pero magiging okay naman po siya, Doc. Tulad nga po ng nasabi ko kanina,
Pahinga po ang kailangan ng pasyente ngayon. Okay. Sige po, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Tay, labas na ako saglit ah. Diyan lang ako sa may tapat ng pinto. Tatawagan ko lang si Junior sa pagbabantayin ko ng bakery. Sige, Nak. Ako na muna dito. Sige, Tay. Oh, gising ka na pala. Kamusta pakiramdam mo? Jimmy, ikaw ba yan? Asan ba tayo? Hindi sa ospital. Muntikan ka na kanina. Ay, di ka kasi nag-iingat eh. Ganun ba? Pasensya na at naabala pa kita ha. Okay lang yun. Kay Benny ka na lang humingi ng pasensya. Iniwanan nun yung bakery para matid ka dito sa ospital. Mag-iingat ka naman sa susunod ha. Huwag mo kami pinapakaba ng ganon. Pasensya na talaga. Yan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo okay lang. Isipin mo na lang, pambawi ko to sa'yo sa mga nabigay mo sa amin ni Benny. Salamat talaga, Jimmy. Sus, ikaw pa ba? Hindi ka na iba sa akin, no? Tagal-tagal na nating magkakilala. Hindi naman kita basta papabayaan eh. Rosing. Oh, ano yon? Nakwento sa akin ni Benny, tinulungan mo daw ako nung lasing na lasing ako. Salamat ha. Wala yon. Alam ko namang gagawin mo rin yun sa akin kapag ako naman yung nangailangan at napatunayan mo nga yun ngayon. Sige na, pahinga ka na muna dyan. Pagpakalakas ka, asikasuhin lang namin paglabas mo sa ospital ha. Oh, sige. Thank you ulit ha. Grabe lang, Tay. Gulat talaga ako sa nangyari kanina. May lahi talaga, may sakit sa puso itong sila Rosing. Naalala ko pa nung atake niya sa puso ang tatay niya. Makakalungkot lang kasi sa harapan din ni Rosing nangyari yun. Ano nga naman yung magagawa niya, di ba? May ganun pala sila Aling Rosing. Tay, muna na ako sa baba. Sunod na lang kayo. Ayusin ko lang papers ni Aling Rosing. Okay, sige. Kapit Bea, simula nang isugod namin si Aling Rosing sa ospital nabawasan na ang sigawan at asaran nitong dalawa. Nagugulat na nga lang ako kasi minsan magkakasulubong itong si Tatay Jimmy at Aling Rosing pero wala kang maririnig na kahit anong mula sa kanila. Napansin ko rin na kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery, iba talaga ang aura niya. Walang halong biro pero talagang glowing itong landlady namin. Papoy at Bea, hindi naman sa nagrereklamo ako, no? Siyempre, pabor sa akin na hindi sila nagsisigawan. Talagang nakakapanibago lang yung katahimikan. Para kasing may darating na unos. Yung calm before the storm, sabi nga nila. Ito namang si Tatay Jimmy, napadalas ang paglabas-labas ng bahay. Dati-rate taong bahay lang itong tatay ko. Ngayon, mas madalas pang nakakagala kesa sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay may nangyayari sa paligid ko na hindi ko nalalaman. Ay, grabe. Wala ko na pagod pa mabili ng mga gamit sa bakery Tay, dito na ako, Tay. Tay? Nasaan na naman kaya yung matandang yun? Tay! Bahay mala. Wala sa bahay. Nasaan na ba yun? Nasa kwarto ka ba, Tay? Tay! Talaga ba? Buti naman nagustuhan mo. Kung gusto mo, mamaya dadalang kita ulit. Naku, ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin. Sino naman kayang kausap nito? Kinikilig-kilig pa. Tay? Benny. Ikaw pala yan. Kanina ka pa dyan? Kararating lang. Kanina pa ako tawag May kausap ka pala kaya hindi mo ako naririnig. Pasensya na ha. Naipasok mo na ba lahat ng gamit sa bakery?
Ay, hindi pa po eh. Marami-rami din kasi. Tara, tutulungan na kita. Nasa sala ba? Opo. Sino po yung kausap mo kanina? Parang kilig na kilig ka pa. Kausap? Kanina? Wala yun. Si tawag dito, paring Arnold. Tama, si paring Arnold. Paring Arnold ka dyan? Kilig na kilig ka dyan eh. Yung mga gamit, nasa sala, no? Teka, makababa na nga. Tinan mo itong matandang to. Tay mo ako! Oh, ready? 3, 2, 1. Alas na ba yan, nak? Sa susunod nga, tawagin mo na si Junior kapag mamimili ka. Hindi na kaya ng likod ko tong pabuhat-buhat ng sako eh. Ikaw naman kasi, Tay. Sabi ko naman sa'yo, yung mantikilya na lang buhatin mo at magaan-gaan yun. Matanda ka na eh. Matanda? Sino matanda? Abay, nahihinay ka sa mga sinasabi mo, Benny, ano? Napagod lang ako kasi naglinis ako ng bahay natin. Tama, napagod lang ako. Yaka pa ng tatay mo yung mga sako na yan. Lakas ah. Bagets yan? Oo naman. Kita mo tong muscles ko, buong buo pa. Ay, opo. Napasok na ako sa loob ha. Maiwan na kita dyan. Saan na ba yung ointment ko? Ay, naku, tong tatay ko talaga oh. Tapos kapag nahalo mo na yung dry tsaka basang ingredients, saka mo naman pagsasamahin, okay? Uy, nakikinig ka ba? Ha? Oo naman. Ikaw naman, Benny, oh. Siyempre, nakikinig ako. Nilipad na naman yung utak mo eh. Saan nga ba ako? So, ayun nga. Kapag nahalo mo na yun, imamasa natin yung tinapay. Kapag namasa na, ilalagay na daw sa malaking container para palsahin. Importante yun ha. Hindi lalaki ang tinapay kapag hindi mo pinalsa. Hi, Benny! Uy, Gigi, ikaw pala. Nasa atin, pandesal? Monay? Hindi. Sinusundo ko lang tong boyfriend ko. Boyfriend? Sinong boyfriend? My loves! Hi, mahal! Naku, ayan tuloy. Nalagyan ng harina yung damit mo. Ano ka ba? Wala to. See? Oh, wala na. Ano na bang ginagawa niyo ni Benny? Mukhang komplikado ah. Tinuturo. Ganito kasi, my loves. Minamasa na namin yung harina. Alam mo kasi, papaalsahin pa yung tinapay bago tuloy ang i-bake. Hindi kasi magiging okay yung tinapay kapag... Gigi, sandali lang May sasabihin lang ako kay Junior. Go lang. Kaya na ni Gigi? Oo. Matagal ko nang pinopormahan yan. Bakit? Walang iya ka. Inunahan mo pa akong animal ka. Ikaw hahaluin ko dito eh. Uy, isa lang, easy. My loves ka pang nalalaman, gunggong ka. Is everything okay, mahal? Yes, loves. Tama na muna siguro to, Benny. Next time na lang yung ibang tips. Mauna na kami ha. Ano, loves? Tara? Okay, bye, Benny. Madapa ka sanang hayop ka. Ay, naku talaga. Akala mo yung gunggong na yun ang jojowain ni Gigi? Gigi, dapat talaga pinormahan na kita nung sinabi ni tatay na pormahan kita eh. Kainis! Naku talaga. Tapos na nga itong mga tinapay na to. Huwag nga kayo dito maglampungan dalawa. Sa kalsada pa kayo naglalandian. Si Aling Rosing yun ah. Hello, Benny. Hello po, Aling Rosing. Ikaw naman. Huwag na Aling Rosing. Lakas makatanda eh. Tita na lang. Sige po. May kailangan po ba sila? Gusto ko lang iabot tong lutong ulam. Mainit-init pa yan. Thank you po. May okasyon po ba? Wala naman. Gusto ko lang matikman nyo ng tatay mo itong luto ko. O paano ha? Aalis na ako. Bukas na lang ako o-order ng pandesal. Sige po. Thank you po ulit, Aling Rosing. Tita. Siguraduhin mo na matitikman ng tatay mo yan ha. Request,
Alam ko mahilig siya dyan. Ngayon ko lang kasi na-try magluto ng ganyan Ako pong bahala. O sige. Benny, nagtag si Eddie. May darating daw. Hello Jimmy. Nandyan ka pala. Rosing, Benny, yung piyesa ng oven. Huwag mong kalimut. Pasok na ako sa loob. Babay na rin, Jimmy. Okay. Popoy at Bea, medyo weird, 'di ba? Handang-handa na yung tenga ko sa sigawan nitong dalawa, kaso walang ganun eh. Chill na chill lang sila. Ewan ko ba, iniisip ko na lang na baka nasanin na lang talaga ako sa walang patid na awayan ni Aling Rosing at ni Tatay Jimmy kaya hindi ako mapakali. Popoy at Bea, nakadagdag pa sa isipin ko ang misteryosong kausap nitong si Tatay Jimmy sa telepono. Dati-rati ni hindi pa pansinin ng tatay yung bigay kong cellphone sa kanya. Ngayon, tutok na siya sa screen. At Popoy at Bea, sobrang daming tumatakbo sa utak ko noong mga panahon na yon. Buti na lang talaga at dumating ang mga sagot sa lahat ng mga tanong sa isipan ko. Napakadaming lubak naman ng kalsada ngayon dito sa atin, Alog na ako dito sa jeep, Sabi ko naman kasi sa'yo tayo, di ba? Ako na lang maglalakad. Na birthday mo tapos ikaw namamalengke ng panghanda. Gusto ko special ang birthday ko ngayon. Tsaka may mga bisita ako ngayon. Gusto ko masarapan sila sa handa ko. Okay naman ako magluto, Magaling ka naman. Pero talagang sobrang special lang ngayon. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, ipagluluto kita ng favorite mo. Kaya hayaan mo na ako magluto. Benny, mauna ka na sa bahay. Dadaanan ko lang si parang Estong at may pinabili ako sangkap sa kanya. Sige po. Isa lang muna yung malaking kaldero at nang mapakuluan na yung mga baka, ha? Ganadong tatay, Samantalang nung nakaraang taon, alak at pulutan lang hinandaan. Eto na nga, palabas na ako. Bakit naman kasi kailangan pa nating magkita muna? Si Aling Rosing yun, Aba, bihis na bihis. Teka nga, Tita Rosing! Uy! Benny, ikaw pala yan. Kumusta ka naman? Okay naman po. Ganda po ng pormahan natin, naimbita po ba kayo ng tatay sa pa-birthday niya? Oo. May lakad lang ako saglit. Oo, tama. May lakad lang ako saglit. Ganun po ba? Kung may oras po kayo mamaya, dito lang po kayo mananghalian o maghapunan. Sige. Pupunta ako mamaya, ha? Paano, Benny? Malayo pa yung pupuntahan ko, Maiwan na kita, ha? Ay, sorry po. Sige po. Punta po kayo, Marami kaming lulutuin ng tatay. Benny, abot mo nga yung paminta at medyo kulang pa dito sa menudo. Ito po. Ayan, teka. Tama-tama na lasa. Tikman mo. Ox na yan, tay. Ay, anong oras na ba? Nako, teka. Benny, maiwan kita saglit, ha? May susunduin lang ako. Si paring Otep, malapit na raw. May dalang alak, Tama, tutulungan ko lang, ha? Sige lang, tay. Tapos naman na halos, Gagaya ko lang yung mga bandehada para makakain na rin tayo pagbalik niyo. Sige. Paano? Ikaw nang bahala dito, ha? Lalabas lang ako. Sige ho. Okay. Tambog ko na mga gulay sa baka.
Naku, masarap to mamaya kapag nilabas na yung beer. Saan na ba yung mangkok? Benny? Andiyan ka ba? Isusoli ko lang yung topper na nahiram ko last week. Oh, Junior, sakto dating mo Naghahanda na ako. May masarap yan okay lang ba makikain? Nandito ka na Sige na, kumuha ka na ng plato. Yun. Ikaw nagluto nitong lahat? Iba ka rin Master baker ka na. Chef ka pa. Daming talents Sira. Tatay nagluto ng karamihan dyan. Ay, speaking of, saan kaya yun? Napakatagal naman sumundo nun. Sumundo? Kakakita ko lang kanina sa kanila ni Aling Rosing Aling Rosing? Sabi ng tatay, andyan daw yung mga kaibigan niya. Tsaka, wala si Aling Rosing, may lakad. Tol, mukha lang ako sinungaling. Pero promise, nakita ko silang dalawa kanina Sweet na sweet nga Parang kilig na kilig pa yung dalawang matanda. Sweet na sweet. Si tatay tsaka si Aling Rosing? Ay, Benny, pwede ko bang papuntahin si Gigi? Para makakain na din. Teka nga. Junior ka nga muna dito. May pupuntahan lang ako. Sige. Sigurado ka ba, Jimmy? Kinakabahan ako Ay, huwag ka nang kabahan. Bahala. Mabait yung si Benny. Ako na nagsasabi sa'yo. Sure ka, ha? Ayoko namang gulatin yung anak mo. Rosing, tumingin ka sa akin. Mabait na bata yang si Jimmy. Maiintindihan tayo nun. Oo nga. Pero syempre, ayokong isipin ni Benny na inaagaw kita kay Bev. Sumalangit nawa. O kaya naman pinapalitan ko na siya. Kilala mo naman siguro yung anak mo. Mahal na mahal din niya ng nanay niya. Oo nga, pero sigurado akong walang masasabing masama si Benny sa atin at lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko pinalaki yung batang yun na mapanghusga. Kita mo naman, di ba? Kaya huwag kang mag-alala, maiintindihan tayo nun. Maiintindihan ng alin? Anak ng Benny naman Hatakiin ako sa ginagawa mo Hello ulit, Benny. Benny, anak, ang totoo niyan kakausapin ka talaga namin ni Rosing. Bumubuelo lang kami sakto naman, birthday ko Sabi ko, baka ito na yung perfect na timing. Okay. Benny, iho. Syempre, ginagalang namin ng tatay mo ang alaala ng nanay Bev mo. Kaya gusto sana muna naming magpaalam sa'yo Benny, nak, magpapaalam lang sana kami ni Rosing na kung okay lang sa'yo na maging, alam mo na, boyfriend tsaka girlfriend. Nak, okay lang ba? Bakit naman natawa ka, Benny? Sorry po. Ang cute niyo po kasing dalawa Ang cute. Alam niyo, tay, Tita Rosing, tara na sa bahay. Doon na tayo mag-usap. Sige. Rosing, tara. Okay. Pasok po kayo. Salamat, iho. Anak, kuha mo nga ng mainom nitong si Rosing. Mamaya na, Jimmy. Benny, maiwan ko muna kayong mag-ama, ha? Magbabanyo lang ako. Usap lang kayo dyan. O, Jimmy, ikaw nang bahala. Sige.
So, paano nak? Okay lang ba? Ay nako, itong tatay ko talaga Tay, syempre okay lang sa akin. Sa tagal ng panahon na lumipas, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng pagod, tsaka sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, pinagdaanan nyo, deserve nyo po ang maging masaya. At saka tay, sure na sure ako na kapag nakita kayo ni nanay ngayon at saka mapapangiti yun. Walang ginusto si nanay kundi ang siguraduhin na may magmamahal sa inyo. Kaya sure ako na sasabihin nun, deserve mo magkaroon ng makakasama sa pagtanda. Deserve mo magmahal ulit. At ang mahalin ulit. At kung si Aling Rosing man na makakapagbigay sa'yo nun, approve na sa akin yun. Approve sa amin ni nanay. Salamat nak ha. Salamat sa pag-iintindi nak. Salamat talaga. Sus, wala yun tay. Masaya ako para sa inyo na Aling Rosing. Masayang masaya. Sorry. Kanina pa kasi akong si Arna sa kaba. Okay lang, Rosing. Walang problema. At kay Tatay Jimmy. Sure na sure ako na nakangiti rin ngayon sa langit ang Nanay Bev ko. Nakakainis lang kasi naiinggit ako sa kanila. Ang sweet talaga eh. Sana ako rin may love life. Anyway, hanggang dito na lang muna ang kwento ko at ng kwento ng dalawang taong importante sa buhay ko. Kung may update man sa love story ng tatay ko at ni tita, kayo ang unang makakaalam. Popoy at Bea, sabi nga pala ng tatay, padalan ko daw kayo ng special ensaymada namin. Padadaanin ko na lang sa producer nyo. Muli, maraming salamat and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Benny. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, Aso't Pusa. Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng nakikinig at nakatutok sa Dear MOR. Matagal-tagal na rin nung huling napakinggan nyo ang kwento ko at ng tatay ko. Sa mga hindi pa nakakaparinig sa unang kwentong naipadala ko dito, ako nga pala si Benny. Kasalukuyan akong nagpapatakbo ng isang panaderya dito sa lugar namin. Sa mga nagtatanong o di kaya nanghihingi ng update kila tatay at tita Rosing, ito lang ang masasabi ko. Sweet na sweet pa rin yung dalawang matanda. Mga kamarkada, muli akong napasulat kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Noong unang beses na napakinggan nyo ang kwento ko, mukhang kawawang-kawawa ako pagdating sa pag-ibig. Pero ngayon masasabi ko na medyo nagkaroon ng konting excitement ang love life ko. Junior! Open nga yung oven, dali! Junior! Ay, wait, sorry. Ito Yan. Okay, last batch na yan. Sige na, Junior. Sara mo na yung oven. Okay. Ay, grabe. Hindi ako napagod sa paggawa ng tinapay sa tatang buhay ko. Junior, paabot nga niyang bote ng tubig. Sige, taga. Ito. Salamat. May tumatawag sa'yo, Junior. Hoy, Junior! Ha? Sabi ko may tumatawag sa'yo. Sasaglit lang nagtrabaho, tulala na kagad. Naku, si Gigi tumatawag. Teka, sagutin ko lang ha. Sige lang, tapos muna tayo. Saglit lang to. Hello? My loves! Sorry, ngayon lang ako nakasagot sa tawag mo ha. Oo busy na kasi kami dito sa bakery. Pag-ibig nga naman. Sarap yung saktan pareho. Okay, loves. Sige, pahinga ka na ha. Okay. Sige, my loves. Love you too. Good night sa'yo dyan ha. Kumusta na daw si Gigi? Matagal-tagal na rin siya sa Canada. Ay, oo nga Kumusta daw siya doon? Nakasettle na ba siya? Oo. Medyo nahihirapan lang ngayon kasi wala pa rin siya masyado nakakausap Ganun talaga. Sana lagi mo mini-message. Ako pa ba? Lahat na yata ng greetings na message ko na sa kanya. Hirap talaga ng FDR, no?
FDR? Anong FDR? FDR, yung far distance relationship. LDR yun? Di, sigurado ako FDR yun eh. Anyways, pero pre, real talk ha. Ano yun? Miss na miss ko na si Gigi. Miss ko na yung mga ngiti niya. Miss ko na yung amoy niya. Grabe, ang hirap. Pre, maliwang hilingin ko na sana nandito na lang sa Pilipinas si Gigi. Well, hindi naman siya mali. Kaso alam naman natin kaya siya nagpunta doon kasi gusto niyang gumunta yung buhay niya tsaka ng pamilya niya. Siyempre kasama ka na doon. Sa bagay. Pre, tiis lang ng konti. Balang araw, sure akong magbubunga rin yung paghihintay mo. Parang tinapay lang yan, di ba? Sisimulan mo sa paggawa ng dough, iintayin mong umalsa, isasalang mo sa init, pagkatapos ng lahat ng yon, tsaka mo palang matitikman ang sarap ng pinaghirapan mo, di ba? Wow! Talagang kinain ka na ng pagbibig no? Pati sa advice mo, may kinalaman sa tinapay. Raul. Sige na, pag natapos na itong mga tinapay, ready mo na yung sasakyan, tsaka dadalhin na natin to sa buyers. Sige. Uy, Junior! Ay, nakapatawa ng tawa dyan Ay, sorry. Si Gigi kasi send ng mga nakakatawang reels. Okay. Ito, Junior, minsan ko lang sasabihin Pag magkasama naman tayo, easy ka lang sa mga kilig-kilig na ganyan. Ha? Kilig? Hindi ko maintindihan, pre. Junior, basta. Ikaw, Benny, ha? Naiinggit ka, no? Ano nagsasabi mo dyan? Ay, naiinggit ang best friend ko sa love life ko. Ay. Hoy, isa pa, pabababain na kita dun sa sasakyan. Okay, ganito lang yan, pre. Huwag mo hanapin. Ang pag-ibig, kusang dumadating yan. Tingnan mo kami ni Gigi. Hinahanap ko ba si Gigi? Hindi ba dumating na lang siya? See? Alam mo, isa pa, kukunyata na kita. Sabi mo eh. Junior, baba mo na yung mga order nila. Ako nakakausap sa kanila. Sige. Late kayo ng 5 minutes, ha? Ay, good morning din sa inyo, ma'am. Kompleto ba yung order namin? Last time, kulang ng isang ban, ha? Ay, yes, ma'am. Actually, nagdagdag na ako ng 2 ban para pambawi. Benny, diretso ko na to sa loob, ha? Sige, pre. So, Ma'am Leia, pirma na lang po kayo dito. Okay, sige. Ayan, okay na. Sorry uulitin ko lang. Sana talaga hindi na maulit yung last time na kulang yung mga buns. Sobra kasing nahirapan kami. Sorry po talaga, ma'am. Promise po hindi na mauulit. Okay, eto na yung form mo. Yan. Okay. See you in 3 days po. Okay. Mukhang masama na naman ang gising ni Ma'am Leia. Sus, parang ka naman pabago-bago. Ganyan na yan, dati pa. Wala ata akong deliver na hindi nagsungit yan eh. Ganun ba? Asya, tara na. Marami pa tayong di-deliver. Ayun, tara. Mga kamorkada, tulad nga ng nasabi ko kanina, pinagpatuloy ko pa rin ang negosyo namin na pagtitinapay. Ang totoo nga niyan nagawa naming mag-expand. Kung dati-rati, sa panaderya lang kami nagtitinda ng tinapay, ngayon inaalok na namin ang mga paninda namin sa mga malalaking establishments. Gustong-gusto kasi ng mga restaurants at cafe yung gawa naming mga buns. Mga kamorkada, dito na nga papasok sa eksena si Leia, ang masungit na cafe owner na sineserbisyohan ng panaderya ko. Unang kita ko pa lang kay Leia alam ko nang mahihirapan talaga ako sa kanya. Hindi ko naman na-expect na sa dinami-dami ng customers namin, kay Leia pa pala iikot ang mundo ko.
Buns, check. Banana bread, check. Baguette, check. Teka, ano pa ba? Pandesal. Benny? Tita Rose, ikaw pala. Buti naman inabutan kita. May kailangan po kayo? Wala naman. May iabot lang ako sa'yo. Eto, oh. Aba, magandang thermos to, Tita Rose, ah. Bango ng kape, Tita Rose. Ano po ba to? Kape bonbon yan. Dinalan kasi ko nung pamangkin ko nung nakaraang linggo. Naisip ko, bilang lagi ka namang maagang lumalakad ngayon, pinagtimpla pala kita ng kape. Thank you dito, Tita Rose, ha? You're welcome. Basta mag-iingat ka sa biyahe sa umaga, ha? Kwento sa akin ni Jimmy, madalas daw kulang ang tulog mo. Opo. Minsan po kasi talagang natatamba ka ng order. Basta, ha? Pag nakaramdam ka ng antok, itabi mo muna yung sasakyan mo. Mainam na yung nag-iingat. Teka, mag-isa ka lang ba ngayon? Nasaan si Junior? Yun po. Sipon na sipon. Pinagpahinga ko muna. Ganun ba? O siya, sige na ha. Lumakad ka na at baka magalit pa yung mga customer mo. Hayaan mo at mamayang gabi dadalhan kita ng luto kong sinigang, ha? Thank you po, Tita Rose. Paano pa muna na ako, ha? Sige. Ingat, Benny. Good morning po, sir. Ito na po yung order niyong pandesal. 2 crate na po, bale. Okay, good. Saktong-sakto at mag-start na rin kami mag-serve ng breakfast sa mga guests. Salamat, Benny, ah. No worries po, sir. Saan ba ako pipirma at nang makalakad ka na? Dito po. Okay, sige. Hayaan. Okay ka na. Thank you, sir. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Hello, Benny? Ma'am Leia, ikaw pala. Kaya na po yung susunod kong pupuntahan. Pasensya na po, medyo na-late ng bahagya. Okay lang naman yun, Benny. Actually, gusto ko lang i-check kung nasan ka na. Nakuha ko din naman sagot ko. Ganun po ba? Yes, ma'am. Papunta na po ako dyan sa inyo. Sige. Pagbaba mo ng mga tinapay, stay ka lang ha. Sige, see you. Okay. Finally, nakarating din. Yung bala, hindi nakabantay si Ma'am Leia para sa delivery. Good morning, sir. Good morning. Ako na po magpasok niyan sa loob ng kitchen. Diretso na daw po kayo sa loob ng cafe. Okay. Ano meron? Nasaan si Ma'am Leia? Nasa loob po siya ng cafe. Ang sabi niya lang po kasi sa akin, salubungin na kayo agad pagdating niyo. Talaga ba? Sige na, sir. Pasok na kayo sa loob. Sige. Ano kayang meron? Kakapanibago, Benny! Hello po, ma'am. Good morning po sa inyo. Good morning, Dan. Ngayon lang ako nakapasok sa loob ng cafe niyo, ma'am. Ang ganda. Very, anong tawag dito? Chill? Talaga ba? Well, thank you. Ako mismo ang nag-design nito. Wow, galing nyo naman pala talaga, ma'am. Leia. Just call me Leia. Wala nang ma'am. Magkaedad lang naman ata tayong dalawa. Sige po, Leia. Nag-breakfast ka na ba? Ako? Hindi pa nga eh. Maga kasi ako bumabangon para sa mga delivery. Sakto. Tara, samahan mo na ako mag-breakfast. Naku, nakakahiya naman po, ma'am. Leia. No, it's okay. Actually, yan talaga ang reason kung bakit kita pinapunta dito. Para kumain? Exactly. Kaya tara na, sabayan mo na akong kumain. Sige po. Grabe. Yun yata yung pinakamasarap na dessert na nakain ko sa tanang buhay ko. Talaga ba? Well, glad you liked it. Coming from you, high praise yan for me. Sandali. Ikaw ang gumawa ng dessert na yun? Hindi lang yung dessert. Lahat ng kinain natin ako ang gumawa. Wow, galing Thanks. Seryoso, walang binatbat yung pag-bake ko sa lahat ng mga hinanda mo today. Grabe ka naman sa sarili mo. Sarap kaya ng mga tinapay na ginagawa mo.
Kaya nga never namin inattempt na gumawa ng sarili naming bonds kasi sure kaming hindi namin magagaya yung sayo. Talaga ba? Oo naman, kaya be proud. Okay, so final verdict. Kumusta yung pagkain? Scale of 1 to 10, 10 being the highest. Bibigyan ko siya ng 11 out of 10. Seryoso nga. Seryoso ako. Talagang 11 out of 10. Lea, ang pamilya ko puno ng magagaling magluto. Lalo na yung nanay ko. Sumalangit nawa. At kapag sinabi kong ang sarap ng niluto mo, seryoso ako dun. Thanks, Benny. You're welcome. Lea, kailangan ko nang umalis. May mga dadaanan pa kasi ako para sa operations bukas eh. Sige. Teka ha. Ivana, tara nga dito saglit. Yes po, Ma'am Lea. Kunin mo naman yung isang goodie bag sa likod ng cashier. Sige po, Ma'am. Goodie bag? Naku, wag na, Lea. Sobra-sobra yung ginawa mo para sa akin ngayong araw. Sige na, tanggapin mo na. Take it as a thank you. Kasi tinulungan mo ako ngayong i-taste lahat ng mga bagong offerings namin sa cafe. Here po, Ma'am. Benny, it was a pleasure eating breakfast with you. Yeah, same. Pag may bago kaming menu item, ikaw ulit tatawagin ko, ha? Sige ba? See you soon. See you soon. Mga kamorkada, simula nga noong araw na yun, nagbago ang pananaw ko pagdating kay Lea. Kung dati-rati, kilala ko lang itong si Lea bilang ang masungit na cafe owner. Ngayon, mas nakita ko ang totoong pag-uugali niya. Sino ba naman ang mag-aakala na may tinatagong kabaitan pala itong taong to? Pagkatapos nga ng quote-unquote breakfast namin na yun, hindi nawala sa isipan ko si Lea. Napuno ng excitement ang puso ko. Sa tuwing naaalala ko yung mga usapan namin, napapangiti na lamang ako. Ewan ko mga kamorkada, tinamaan na yata ako kay Lea. Benny, ilalagay ko na tong isang bus sa oven ha. Kanina pa nakatenga to eh. Benny, paabot nga ng isang tray dyan sa tabi mo. Benny! Uy, Benny! Oh! Yung tray, paabot, dali. Saglit. Ito. Salamat. Teka, pagpalitin ko lang to ha. Ayan. Tapos na rin. Paksa tayo, Benny ha. Benny! Uy, Benny! Oo, sige. Okay ka lang ba, pre? Kanina ka pa tulala dyan ha. Ano pa iniisip mo? Di, wala. Wala daw. Tigilan mo nga ako. Tagal na kitang kilala. Sige na. Sabihin mo na sa akin, dali. Wala nga sabi. Kakaltukan kita eh pag di mo pa sinabi sa akin. Sige. Dali na kasi. Okay, fine. Lea, si Lea kasi. Lea? Sinong Lea? Hey, wait. Teka, si Lea? Si Ma'am Lea? Oo, pre. O anong meron? Siningitan ka. Hindi raw ba sila o-order sa atin? Anong sinabi sa'yo? Hindi, pre. Nung isang araw kasi, sabay kaming kumain ng breakfast. Ano? Oo nga, pre. Maka-react naman to eh. Hindi, pre. Nagulat lang talaga ako eh. Okay, so kumain kayo ng breakfast. So, tapos? Pre, parang tinamaan yata ako. Kay Ma'am Lea? Easy lang. Okay, tinamaan ka. O tapos? Pre, hindi ko siya matanggal sa isip ko eh. Naku po, Benny. Sigurado ka ba dyan? Talagang kay Ma'am Sungit ka pa na inlababo? Oo nga, kulit mo naman eh. So, anong balak mo? Nilagawan mo ba?
Hindi ko pa nga sure. Pre, ang taas-taas kasi ni Leia. Baka ako lang yung mapahiya. Ops. Itigil mo yan. Stop it. Pre, tingnan mo ako maigi. Teka, may muta ka pa eh. Ha? Talaga ba? Ano ba? Sisipain na kita eh. Okay, tingnan mo ako ha. Itong kumag sa harap mo, imagine, nailab sa akin si Gigi. Alam mo, masama pa rin ang loob ko sa'yo dun eh. Ganun talaga. Una-una lang. Ano ba? Dami mong side comment eh. Ang point ko dito, imagine, ang isang tulad ko, makakabingwit ng isang katulad ni Gigi. Okay. Ang point ko, walang imposible pre. Malay mo, si Ma'am Leia na pala ang the one mo. Imaginein mo yun. Kaya, go, ligawan mo. Wala namang mawawala eh. Well, bukod sa kliyente, pero ibang usapan na yun. Tama ka naman. Sige, bahala na. Yan, sige, marami pa tayong i-deliver. O siya, sige. Ano pre? Kumusta yung look ko? Ha? Spanking na spanking pre. Wapong-wapo. Seryoso na kasi. Ito, minsan ka na nga lang i-compliment, ayaw pa. Sorry, kinakabahan kasi ako eh. Don't worry. Kayang-kaya mo yan. Sige na, sugurin mo na si Ma'am Leia. Ako na bahala sa buns. Okay. Benny! Ayan na pre. Go for gold ha. Good morning, Benny. Hi, Junjun. Good morning, ma'am. Junior po, Junior. Pangit po pakinggan ng Junjun. Ay, ganun ba? Sorry. Hi, Junior. Hi po. Benny, dalhin ko na to sa likod, ha? Good morning, Leia. May oras ka ba? May gusto kasi akong ipatry sa yung bagong sandwich. Sandwich? Sige, pwede ako. Tara. Ayan, heto. Try mo. Thank you. Sarap ha? Tama-tama yung lasa. Hindi sobrang powerful yung sauce ng sandwich. Glad you liked it. Coffee niyo, ma'am. Thank you. Mahilig ka bang magkape? Ako? Well, medyo. Considered na bang mahilig magkape pag nakakatatlong mugs ako a day? Okay, mahilig ka nga. Slight. Nakuha ko ang hilig ko sa kape sa papa ko. Siya talaga yung mahilig sa kape. Leia? Yes? Itatanong ko lang sana kung tawag dito. Ano yun? Ano? Sige na, huwag ka nang mahiya. May gagawin ka ba sa weekend? Sa weekend? Parang wala naman. Why? Well, ayain sana kitang lumabas. Wait. Inaaya mo ba akong makipag-date? Hindi, kung gusto mo lang naman. Kung wala kang gagawin. Sige, sure. Ano? Sabi ko, sure. Tara, wala naman akong gagawin. Okay, sige. Sunduin na lang natin dito. Okay. Benny, tapos na ako dito. Kailangan ko na umalis. See you sa weekend, ha? Okay, see you. See you. Di ba? Lakas maka-teleserye moment. Aaminin ko. Hanggang ngayon napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko yung moment na yun. Iba kasi talaga yung pakiramdam na kabadong-kabado ka tapos biglang mapapalitan yung kaba mo ng kasiyahan. Literal na binibilang ko ang oras kasi hindi na ako makapaghintay sa first official date namin ni Leia. Daig ko pa ang nanalo sa loto and to think na hindi pa kami, date pa lang to. Pero regardless kung date man o kami na, ang importante,
punong-puno ng saya ang puso kong matagal-tagal nang naghahanap ng pag-aalayan nito. Sa landas na tinatahak ng mga mata mong umingisi, o aking di mawari dahilan ng paghahari mo sa aking kaisipang hindi makahindi. Marana pagkurba ng aking mga labi, sabay sa marahan mong tingin. Mabaging mata mo'y sumaakin, nabanaagan aking damdamin. Di man ipahalata, bawat hangin mong buga ang kapanatagan ko. Walang ibang nais aninagin, ikaw liyagang siyang aakapin. Sa'yo tumutugma isip ko't kaluluwa, sa maingay na mundo, ikaw ang pahinga. Bawat hawi mo sa iyong buhok ay lalong lumalalim ang pagtangi ko sa'yo't aking pagkabighani. Paboritong kurba ang iyong mga labi, ngiti mo sa'ki paratingin. Mabaging mata mo'y sumaakin, nabanaagan aking damdamin. Di man ipahalata, bawat hangin mong buga ang kapanatagan ko. Ibang nais aninagin, ikaw liyagang siyang aakapin. Sa'yo tumutugma isip ko't kaluluwa, sa maingay na mundo, ikaw ang pahinga. Ang kapanatagan ko. Walang ibang nais aninagin, ikaw liyagang siyang aakapin. Sa'yo tumutugma isip ko't kaluluwa, sa maingay na mundo, ikaw ang pahinga. Tinatangi maaari pang hayaan mo kung salubungin ang bawat kurba mo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Umalsang pag-ibig. Mga kamorkada, literal na hindi ako makatulog nung gabi bago ang scheduled na pagkikita namin ni Lea. Napakadaming bagay na pumapasok sa isipan ko noong mga panahon na yon. Paano kung hindi magustuhan ni Lea yung date na naplano ko? Paano kung ma-turn off siya? Paano kung ma-turn off siya sa akin? Napakadaming tanong pero isang tao lang talaga ang makakasagot nito. Ang nag-iisang bagay na kaya ko nalang gawin ngayon huminga ng malalim at umasa na magustuhan ni Lea ang date namin at pati na rin ako.
Hello, Junior. Pre, saan ka na? Nasa biyahe ako. Bakit? May kailangan ka ba? Ay, may dumating kasing client dito sa shop. Nag-i-inquire. Ganun ba? Ikaw muna humarap, pre. May lakad ako ngayon eh. Hindi na ako makakabalik dyan. Malayo na natakbo ko eh. Pre, paano pag maraming tanong tong kliyente? Ano yung sasagot ko? Kaya mo yan. Lagi ka naman kasama kapag nakikipag-usap ako sa mga potential na customer eh. Basta huwag ka lang mangako ng bagay na alam mong hindi natin kaya. Pre, hindi ka pa talaga makakabalik. Mukhang malaking kliyente to eh. Baka magkamali ako. Pre, may tiwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Sige. Tatawagin kita natin si Ma'am Jimmy para may backup ako. Salamat, pre. Promise, babawi ako sa'yo. Okay. Minsan lang to, Benny. Ilaban mo na. Okay, Benny. Kaya mo to. Huwag ka kabahan. Hi, Benny! Hi. Aba, bihis na bihis ka. Siyempre naman. First date natin to. Sabi nga nila, di ba? Leave an impression agad-agad. I like it. So, paano? Saan tayo? Well, actually, kagabi ko pa nga pinag-iisipan yan. Hindi ko kasi sure kung magugustuhan mo yung mga naiisip kong lugar eh. Ano ka ba? Kahit saan naman ako eh. Hindi naman ako pihikan sa lugar. Ganun ba? Sige, tara. Dadalhin kita sa isa sa mga paboritong lugar ko. Tara. Pasensya na kung medyo maduming sasakyan ha. Pangalawang opisina ko na talaga ito kung tutuusin. Okay lang. Benny, may tumatawag sa'yo. Tatay ang nakalagay. Sagutin ko na ha. Nagda-drive ka eh. Wait, Leia. Hello? Hello. Sino ba to? Benny? Teka, speakerphone ko ha. Hello? Tay, ba't ka napatawag? Sasabihin ko lang sana nakausap na namin ni Junior yung kliyente. Hindi naman kalakihan yung order kaya tinanggap na namin. Ganun po ba? Sige lang tay, okay yan. Sige. May iba ako. Sino ba yung sumagot kanina? Hello po. Leia po pala. Magkasama kayo ni Ma'am Leia? Hi, Junior. Leia, ikaw ba girlfriend na nitong anak ko? Tay, pinagtatatanong mo dyan. Bakit? Masama ba magtanong? Ano Leia? Kayo ba nitong si Benny? Sige na, tay. Nasa biyahe pa kami. Bye-bye na. Kulit din pala ng papa mo, no? Oo, pagpasensya mo na lang. Palabiro kasi talaga yung tatay ko ngayon. Ano ka ba? Okay lang, kakatuwa nga eh. Ganun ba? Uy, malapit na tayo. Ready ka na? Ready. Limang order ng isaw baboy, 10 order ng isaw manok, tapos 4 na pork barbecue. Okay sir, head po number nila. Tawagin na lang namin kayo. Thank you po. Hintayin na lang natin yung order natin ha. May gusto ko pa ba? Drinks? Kahit mamaya na lang. So, dito ba pala ako balak dalhin ha? Akala ko talaga kung ano yung gagawin natin dito sa university na to. Oo. Okay lang ba? Gusto mo bang lumipat ng lugar? Hindi. Ayos lang. Okay lang ako. So, Benny, habang naghihintay tayo ng order natin, tell me more about yourself. Paano ka ba napasok sa pagbe-bake? Well, ang madaling sagot dahil sa tatay ko. Matagal nang may panadarya yung pamilya namin. Namana ko lang sa tatay ko yung hilig sa pagbe-bake ng tinapay. I see. Ikaw, Leia, paano ka napasok sa pagpapatakbo ng isang cafe? Kasi hindi biro ang pagpapatakbo ng mga ganyang kalaking establishment eh. Well, actually, pareho tayo ng reason. It was my dad who wanted to own a cafe. So when he passed away a couple of years ago, nag-decide ako na mag-open ng cafe to honor him. Ayun. Ganun pala. Kaya nga medyo pressured ako kasi alam mo yon, I want to honor my dad's legacy by keeping the cafe open and syempre, successful. Gets. Alam mo, malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo. Sa akin? Paano? Well, before kasi tayong nagkakilala, medyo
alanganin yung cafe eh. Konti lang yung pumapasok na tao. Revenue is low. Umabot na nga sa point na nagbalak na akong isara yung cafe. Okay. Then, nag-decide kami na to expand our menu to cheap pero high-quality sandwiches. Dito ka napapasok. Lahat ng mga ban na ginamit namin hindi talaga nag-work. Parang may kulang. Then, may nag-refer sa akin sa'yo and ever since, binabalik-balikan na yung sandwich na ginagawa namin. Kaya, all thanks to you. Oh, wow. Well, you're welcome. Pero tingin ko hindi lang dahil sa akin. Kasi natikman ko yung sandwich nyo eh. Yung laman talaga yung nagdala. Thanks, Benny. Order 25! Order 25 oh! Ready na for pickup. Ay, teka lang ha. Kunin ko lang yung order natin. Sige. Benny? Thank you Thank you sa pag-aya sa akin dito. You're welcome. Mga kamorkada, kulang ang salitang unforgettable para i-describe ang unang date namin ni Lea. Totoo pala yung sinasabi ng iba na mas nakikilala mo ang isa pag mas matagal mo na silang nakakasama. Sino bang mag-aakala na marami pala kaming mapapagkasunduan itong si Lea? Nakakamangha talaga. Wala akong masabi. Pagkatapos nga ng date namin na yun mas lalong hindi ko na matanggal si Lea sa isipan ko. Lagi ko na siyang iniisip. Lagi akong excited na makita siya sa umaga kapag nagde-deliver ako. Mga kamorkada, if hindi pa in love ang tawag dito, hindi ko na alam kung ano pa to. Maganda ang mood ng pare ko, ikaw Anong meron? Ako? Good mood? Lagi naman akong good mood Lagi daw. Sira, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kang stress sa umaga. Oy, grabe. Hindi totoo yan. Hindi daw. Dahil kay Ma'am Lea yan, no? Nako, pre. Hulog na hulog ka, no? Well, Junior, malakas kasi talaga yung kutob ko Feeling ko, ito na talaga. Aba, ayos siyempre Abay, sana nga. Deserve mo naman yan Hindi lang ako makapaniwala na sa dami ng babae sa mundo, si Ma'am Lea pa talaga yung para sa'yo. Actually, kahit ako nagulat Pero pag nakilala mo si Lea ng mas mabuti, talagang mahihirapan kahit na sino na hindi ma-inlove sa kanya. Kita ko naman sa'yo. Ay, wait pre, si Gigi tumatawag. Sagutin ko lang Sige lang. Hello? My loves! Miss na kita Oo naman. Oo nga Oo, nakuha ko na sa postal office. Patawagan rin kaya si Lea. Teka nga. Hello, Benny? Lea, hello. Benny, sorry. Busy lang ako now. Okay lang ba kung mamaya ka na lang tumawag? Sorry. Sige, tawag na lang ako mamaya. Baka talagang busy lang siya. Nandito kaya si Lea? Good afternoon, sir. Ay, hello. Nandito ba si Lea? Yes, sir. Nasa may office lang po siya. Teka, let me tell her na nandito kayo. Upo muna po kayo. Salamat. For a while lang po. Ayos naman itong bihis ko, no? Okay naman amoy ko. Okay, so, kalma lang tayo, Benny. Hi, sir. Nakausap ko po si Miss Lea. Nasa importanteng meeting lang daw siya. If you are willing to wait daw po, she'll be done in about 30 to 45 minutes. Ganun ba? Sige. Okay, sir. Wait. Pwede mo ba akong dala ng black coffee? Creamer tsaka asukal na rin. Sure, sir. No problem. For a while lang po ulit.
Well, thank you for meeting with us, Leia. Sobrang insightful. Pleasure is all mine, Mr. Valdez. So paano? We'll see you in a couple of months, okay? See you. Leia, hi. Hi, Benny. Sorry na paghintay kita. Kumain ka na ba? Ivana? Yes, ma'am? Can you get us sandwiches tapos add ng isang salad and coffee? Right away, ma'am. So, Benny, nabisita ka? Actually gusto lang itang makita. Medyo matagal na rin kasi tayong hindi nakakapag-usap eh. I know. Sorry Super busy lang kasi as you can see naman, di ba? So, tungkol saan pala yung meeting na yun? Mukhang importante ah. Well, yeah. Satin lang, Benny ha. I've been talking to a lot of companies. Aside kasi sa pagmamanage ng cafe, I'm also a marketing specialist. Yung kanina actually is a negotiation. This one company kasi wants me to work for their overseas location and I said yes. Okay. So, abroad? Yep. I'm starting in a few months. Inaayos ko na lang yung papers ko and stuff. Wait, so paano tong cafe? Di ba sabi mo para sa papa mo to? Yeah, I already asked my closest cousin to take over. Sure naman ako na mapapatakbo niya ng maayos tong cafe. Saka I'll be remotely checking in from time to time naman. Tama naman. Benny? Leia? Sige, mauna ka na. Okay. Leia, hindi ko alam kung paano sasabihin to. Hindi rin kasi perfect ang timing eh. Leia, may gusto ako sa'yo. Benny. Actually, nagpunta ako dito para formal na magpaalam sa'yo na, liligawan na sana kita. Benny, I'm flattered. Kaso nga lang. Aalis ka na. Oo, Benny, ayoko kitang paasahin pero sabi mo nga, wrong timing. Yeah, wrong timing. I'm sorry, Benny, I'm sorry. Ayoko lang kasing paasahin ka. Leia, kailangan ko na umalis. Iniintay na rin ako ni Junior sa shop eh. Bye. Benny! Mang Jimmy, beer. Thank you, Junior. Benny, Salamat. Sige na, anak. Simulan mo na ang kwento. Ano bang nangyari? Tay, aalis na kasi si Leia. Ganun ba? Bakit hindi mo sinundan? Tatay naman eh. Paano ko susundan? Sa ibang bansa pupunta yun. Di bali sana kung sa QC o kaya sa BGC lang. Hindi naman doon pupunta si Leia. Nako, mahirap nga yan. Sinabi mo man lang ba na gusto mo siya? Malay mo, baka magbago yung isip ni Ma'am Leia. Tingin mo sa akin, pre. Siyempre sinabi ko yun. Wala eh. Ano ba laban ko sa abroad? Hindi ko naman pwedeng tapalan ng tinapay si Leia para hindi siya tumuloy. Hindi pa nga ako nakakapanligaw formally. Sakit nga niyan. Tatanungin kita, anak, ha? Mahal mo ba si Leia? Oo naman, tay. Handa ka bang gawin ng lahat para sa kanya? Siyempre naman, tay. Naman pala eh. Ba't di mo sabihin kay Leia na handa kang maghintay para sa kanya? Hindi mo man siya mapigilan sa pag-alis, at least nasabi mo sa kanya na willing kang maghintay. Benny, take it from my... Mamaya ka na magsalita, Junior. Ako muna. Benny, dapat handa kang ibigay ang lahat pagdating sa pag-ibig. Kahit wala kang makuhang kahit ano pabalik. Lalim nun, Mang Jimmy Siyempre naman. Jimmy? Oh yes, my loves. Handa na yung sisig na pinaluto mo.
Tulungan mo nga akong buhatin at medyo pagod na yung mga kamay ko. Ay, sige. Teka. O Benny, tandaan mo kung anong sinabi ko sa'yo, ha? Teka, tutulungan ko lang si Tita Rosing mo. Sige lang, tay. Oy, cheers muna bago kayo umalis, Mang Jimmy. Oh, cheers. 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 Mga kamorkada, aaminin ko. Medyo napanghinaan ako ng loob nung nalaman ko na aalis na si Leia. Masakit kasi para sa akin na hindi pa nga kami nakakapag-umpisa mawawala na siya kaagad sa piling ko. Mabuti na lamang talaga, nagawa akong kumbinsihin ng Tatay Jimmy na harapin ang pagsubok na nasa harapan ko. Mahal ko si Leia. Mahal na mahal ko si Leia. At dapat handa akong gawin ang lahat para maparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante sa akin. In 200 meters, turn right. Ano pre? Ready ka na ba? Di ko nga sure Kinakabahan kasi ako. Huwag kang kabahan. Sabihin mo lang naman kay Leia na willing to wait ka. Yun lang. Alam mo pre, ganito kami ni Gigi nung... Lapit na tayo, pre. May sinasabi ka ba? Wala. Basta kaya mo na yan. Kaya ko to. Tama, kaya ko to. Sabihin ko lang naman na handa ako maghintay. Tama, kaya ko to. That's the spirit. Okay. Teka, ayan na tayo. Paano? Hindi na kita sasamahan ha. Kaya mo na to. Laban! Good morning. Welcome to... Oh, kayo pala yan, Sir Benny. Hello. Hello din, sir. Ano po sa atin? Nandiyan ba si Leia? Naku, sir. Sorry. Wala si Ma'am Leia ngayon. Mag-aasikaso daw siya ng travel documents today. Ganun ba? Pwede ko naman siyang i-message, sir, if you want. Para alam niyang nandito kayo. Hindi na. Thank you. Okay, sir. Benny! Oh, ang bilis mo ata. Nagkakausap ba kayo ni Leia? Hindi pre, wala siya ngayon. Ganun ba? Naku pre, so anong plano mo? Hindi ko pa alam pre. Hindi ko pa alam. Tawagan mo kaya? Pre, wala ka sa pelikula. Tama na yung pagiging martir sa pag-ibig. Sige na, tawagan mo na si Ma'am Leia at tanungin mo kung nasan siya. Wala talagang mangyayari kung susuko ka na agad. Hindi mo lang nakausap ngayon, suko ka na? Ano yun? Kaya sige na, tawagan mo na at alamin mo kung nasan siya. Alam mo pre, para sa isang taong ang dalas sabaw, ang dami mong words of wisdom. Okay, fine. Hello? Hello, Leia? Benny, napatawag ka. Leia, pwede ba kitang makita today? Benny, medyo busy kasi ako May gusto lang akong sabihin. Promise, mabilis lang to. Sige, nasan ka ba ngayon? Nandito ako sa may parking lot ng cafe. Akala ko kasi nandito ka Nahihintay mo ba ako dyan? Oo naman. Okay, sige, hintayin mo ako Sa loob na ng cafe mo ako hintayin. Order ka lang ng kahit anong gusto mo. Sige, hintayin kita. Leia? Thank you. Sige na, pasok ka na sa loob. I'll see you there. Oh, anong sabi? Galit ba? Sinigawan ka ba? Sinibihan ka bang ayaw na kitang makita ulit? Anong sinabi sa'yo? Hintayin ko daw siya. Yun naman pala Pero lalo akong kinabahan. Tama na nga yung kaba-kaba na yan. Kaya mo yan. Saan mo daw siya hintayin? Sa loob ng cafe. Sige na. Tara na sa loob. Tara. In fairness sa cafe ni Ma'am Leia, solid yung kape. Talong-talo talaga nito yung 3-in-1 ko sa bahay. Malamang. Saka itong grilled cheese sandwich. Sarap ha? Ito ba yung tinapay natin? Oo, yun nga yun. Okay ka lang, pre? Okay lang naman. Medyo kinakabahan lang talaga. Ano ka ba? Huwag ka nang kabahan. Nandito ka ni. Basta sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. Wala ka namang ine-expect Basta sabihin mo lang. Tama.
Ayan si Leia. Sige na, Junior. Doon na muna sa kabilang table. Sige. Hintay ka. Hi, Benny. Hello. Upo ka. Thank you. So, may gusto ka bang sabihin? Leia, grabe, bakit bang hirap sabihin to? Kaya mo yan, Benny! Sira ulo ka talaga. Sige na, Benny. Okay, Leia, handa akong maghintay. Handa akong hintayin ka. Alam ko na malapit ka na umalis and I know na hindi naman kita mapipigilan, kaya handa ako. Handa akong maghintay kasi, Leia, mahal kita. Handa akong maghintay kahit gaano katagal at kung sa paghihintay ko na yun may mahanap kang iba, okay lang. Ang importante sa akin ngayon, nasabi ko na sa'yo, mahal kita, Leia. Benny, thank you. Thank you for understanding. Thank you kasi hindi mo ako pinilit. Really, thank you. You're welcome. Basta no pressure. Mangyari na ako anong mangyayari. Maghihintay ako. Ikaw hindi ko alam na may pagka-romantic ka rin pala. Hindi lang talaga halata minsan. Thank you, Benny. Thank you. Mga kamorkada, alam ko na hindi magiging madali ang setup namin ni Leia. Alam ko na magiging issue ang distansya para sa amin, pero nagdesisyon ako na tanggapin ang lahat ng to kasi mahal ko si Leia. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kung kailangan kong mapalayo sa kanya, di okay. Ang mahalaga naman, alam niyang nandito ako, handang mahalin siya ng buong buo. Sa ngayon mga kamorkada, halos araw-araw kami nagtatawagan ni Leia. Lagi ako nagkukwento ng mga experience ko sa panaderya, samantalang si Leia nagkukwento ng mga karanasan niya sa ibang bansa. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko. Maraming salamat muli sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Salamat sa muling pakikinig sa kwento namin. Sana hindi kayo magsawang makinig sa marami pang kwento ng mga kapwa kong loyal na kamorkada. Muli maraming salamat at more power pa sa inyo. Lubos na nagpapasalamat. Benny. Ako'y andito lang, wag kang mag-alala. Pakikinggan ang iyong bawat salita. Hindi papayag na ika'y mag-isa. Di hahayaan na lumuha yung mata. Ako'y nabibighani sa iyong mga ngiti. Ika'y mamahalin sa bawat sandali. Araw-araw ka laman ng king isipan. Gabi-gabi ika'y napapanaginipan. Sa problema mo ay ako ang iyong gabay. Sa bawat ikot ng mundo handa akong maghintay. Hawakan aking kamay, huwag ka nang iwalay. Lumapit lang at ako magsisilbing tulay. Ako'y nandito lang, huwag kang mag-alala. Pakikinggan ang iyong bawat salita. Hindi papayag na ika'y mag-iisa. Di hahayaan na lumuha yung mata. Ako'y nandito na, di ka nag-iisa. Huwag ka nang mangba, ika'y mahalaga. Sana'y hindi ka na lumuhabang muli. Di mag-asawa na tumingin sa ningning ng iyong mga mata. Diretsong tingin o huwag ka lumingon, huwag matakot at mga paa. Ibigay sa akin ang mga lungkot at ka pa na dinadala. Matakayin mulat, ito ay sinulat at para sa'yo itong mahabang tula. Ako'y nandito lang, huwag kang mag-alala. Pakikinggan ang iyong bawat salita. Hindi papayag na ika'y mag-iisa. Di hahayaan na
problema mo ay ako ang iyong gabay. Sa bawat ikot ng mundo handa akong maghintay. Hawakan aking kamay, huwag ka nang hiwalay. Kung mahal lang ako, magsisilbing tulay. Ako'y nandito lang, huwag kang mag-alala. Pakikinggan ang iyong bawat salita. Hindi papayag na ika'y mag-iisa. Di hahayaan na maluway ang mata. Ako'y nandito lang, ako'y nandito lang. Huwag kang mag-alala. Ako'y nandito lang, ako'y nandito lang. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Umalsang pag-ibig.